Magandang araw mga boss, kumusta kayong lahat dyan? So, dahil maraming nagtatanong sa atin mga boss kung paano daw mag degree ng CAMS. So, ito na yun mga boss. Ang katanungan nyo ay masasagot ko ngayon. So, dahil marunong naman kayo mag-install ng mga ng ganito, yung dial indicator at saka syempre itong degree wheel natin at saka ito yung pagkuha ng true top dead center mga boss. Alam ko naman mga boss na marunong na kayo kasi mga mekaniko din kayo. So ang ginawa ko ngayon dito mga boss is direkta na. So ito ngayon mga boss, dito ay naka true top dead center tayo. Tapos ang una nyong gagawin mga boss, kaya maraming nalilito at maraming nagkakamali sa pagre-read ng kanilang mga cams is hindi nila ito kinakalibrate. So gaya nito mga boss, lagay nyo sa 0. Ayan naka 0 mga boss. Naka 0 yan Tapos ito rin naka 0 din. Ayan. Tapos galawin nyo yan mga boss. Parang ganito. Dapat bumabalik yan sa 0 mga boss kung ang gamit nyo ay digital, at kung ang gamit nyo naman ay analog, dapat ganun rin mga boss. Kitang kita nyo naman mga boss, bumabalik siya sa 0 kasi kapag ganyan mga boss, yung lapat ng ating needle ay 100% okay yan mga boss. Tapos isa pa mga boss, para mas magiging maganda ang pagkaka read ng mga cams mga boss is ikot-ikutin nyo yan mga boss. Ayan ayan, ikutin nyo yan, ikot-ikutin nyo yan. Tapos dapat makabalik yan sa kapag ka naka top dead center mga boss. Ayan, naka top dead center. So dapat yan ay bumabalik sa 0 ulit. So dito rin sa itaas mga boss, ganun din. Ayan ayan. So ganyan dapat mga boss. So dito naka top dead center. Ayan, naka 0 din dito. So ibig sabihin okay na yung calibration natin. At huwag niyong kalimutan mga boss, before kayo mag read ng mga cams nyo or mag degree, is dapat naka-tune up na yung cams nyo. So proceed tayo ngayon mga boss sa pag read ng ating cams. So either gamit nyo ay digital or analog, digital or analog. So magiging okay lang yan mga boss. So ganito, yung una nating gagawin mga boss is magsulat muna tayo ng ganito mga boss. Ayan So intake, exhaust, at saka open, at saka close. Tapos duration, total duration, LSE, at saka yung overlap. So ayan mga boss, ang gagawin natin dito is paikutin muna natin ito at 1. So isang ikot mga boss is equivalent to 1 mm. So ganito mga boss ayan, isang ikot, ayan, back to 0 dapat yan. Ayan, read tayo dito. So ayan mga boss, yan ay nakatapat sa mga boss, 55 mga boss. Ayun, 0 dyan. So 0. So ayan, 0. So ay 56 pala mga boss, 56. So ayan 56. So dito in exhaust open kasi yung ginagawa natin kanina na isang ikot dito pag ganito pa pa clockwise is exhaust open yun mga boss. Ayan exhaust open dito 56. Tapos yung kasunod naman ito mga boss is ikutin natin pa clockwise pa rin. Ayan clockwise, ayan. Tapos hintayin natin mag 1 mm dyan mga boss. Hintayin natin mag 1 mm. Ayan, balik natin ng kaunti. So ayan, read tayo dito.
ang na-read natin is tingnan natin ulit, 1 mm. So na-read natin is 29 lang pala mga boss. Tapos ayan dito 29, intake open yun mga boss, intake open. Tapos sunod naman is dito naman tayo mga boss, yung intake closing nito, exhaust closing. Ayan mga boss, oh. Kapag nag-stop yan sa 0, balik natin ng isang beses. So ayan, nag-stop na mga boss. So balik natin ng isang beses. So ayan, okay. So ayan, 0 na. So dito is 45. So ayan mga boss, ilista natin, exhaust close is 45. Tapos yung last naman mga boss is ganito, yung sa intake na tayo. So ayan, hintayin natin mag 1 ulit. So ayan, na lang. So ayan, nag 1 mm na siya. Then read tayo dito, ang na-read natin is 57. So ayan mga boss, 57. So 57 mga boss, dito ay 57. So ayan. Tapos syempre top dead center natin para makapag-relax yung ating valve spring. So ito na yung ating nakuha ngayon mga boss. Yung duration ay i-compute natin, total duration, LC at saka yung overlap. So ito mga boss, sobrang basic nito. Yung iba kasi gumagamit ng motoran, kaya hindi nila alam paano yung step by step na pagkuha ng duration, total duration, LC at saka yung sa overlap, kasi ginagamitan nila ng apps na motoran. So okay lang din naman yun mga boss, pero mas maganda talaga kung marunong ka ng manual, kasi alam mo kung bakit naging ganun yun, anong rason bakit naging ganito yung resulta. So ito mga boss, super basic. Ngayon sa intake tayo, para makuha natin yung duration, ang gagawin natin is ipa-plus natin yung 29 intake open at saka yung intake closing na 57. So plus natin yan. So 86 plus 180, kasi 180 degrees mga boss. Then ang full turn niya kasi is 360 degrees. So ayan, plus natin 6, 16, 2, 266 yung duration ng ating intake na side. Yung sa exhaust naman, ganun pa rin mga boss. Ang gagawin natin is 56 plus 45, then ito 1 to 101, then plus 180. So ito ay equivalent to 281. So 281 mga boss yung duration ng sa exhaust na side. Tapos yung total duration naman tayo, ang gagawin natin dyan is i-add lang natin yung 266 at saka yung 281 na duration sa bawat intake at saka sa exhaust. So ito mga boss, 266 plus 281, 547. Divide natin by 2 mga boss. So 4, 1, 14, 7, 14, then 7, carry 3, then 6 pala ito, 6, then 1, so 0.5 yan mga boss. So 273.5 yan mga boss. Then next naman is yung lobe separation angle na tinatawag. So ang gagawin natin dyan mga boss is yung
29 plus 57 equals 29 plus 57 equals 86 plus 180. So ito na yon, 266. Ngayon mga boss, i-divide natin yan. 266 divide natin by 2. So ang resulta is 1 pala ito. 1 din 2. Then resulta is 133 mga boss. So 133, yung 133 na ito mga boss, minus natin ng intake open, which is yung number 29. Ito yung 29 degrees. Minus natin. So baro 4 and so yung ating LSE mga boss sa intake na side is 104 degrees. Yung sa exhaust naman, ganun pa rin mga boss, 56 plus 45 plus 180 equals to 281. Yung 281 is yung duration, divide natin by 2. Dito tayo. Dito tayo. 281 divide by 2. So, ang resulta is ang resulta is 140.5. So 140.5 minus natin ng exhaust close naman. Kung kanina yung ginamit natin sa pag deduct is yung sa intake open, dito naman banda is yung sa exhaust close naman, which is yung number 45 degrees exhaust close. So ayan, 140.5 minus 45. So ang resulta is 019. So 95.5 mga boss. 95.5. So nakalimutan natin dito mga boss, lagyan ng total lobe separation angle. So na direct natin dito sa overlap, pero dito natin lagay total lobe separation angle. So ang gagawin natin mga boss is simple lang, i-add lang natin yan. 104 sa intake na lobe separation angle, and sa exhaust naman is 95.5. So ang gagawin natin dyan is additional. So add natin yan. So magiging 199.5. Yung 199.5 divide natin by 2. 199.5 divide by 2 is 9, 18, 1, 9, 19. So 9, 18, 1. So 99.5, 99.75 mga boss. Yan, 99.75 yung ating total lobe separation angle, 99.75. Tapos yung overlap naman, kukunin natin dito mga boss. Yung overlap, ang gagawin natin is yung intake open at saka yung exhaust close, yung i-additional natin, yung gawin nating plus. So 29 plus 45. So ayan, 14 dito naman, 6 plus 1, 7, 74. So yung overlap natin mga boss is nasa 74 degrees. So 74 degrees. Ganito na mga boss yung ating resulta. Ayan, so gamit natin is manual na pagkakalkulya mga boss. Hindi natin ginagamitan ng motoran para alam natin kung bakit naging ganito yung mga resulta mga boss. So ayan mga boss, sana'y nakatulong sa inyo mga boss, at huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like and comment mga boss, para marami pa tayong matulungang mga nagsisimulang mga mekaniko na nag-upgrade ng mga makina. So ang may advice ko lang sa inyo mga boss, hindi porkit marunong na kayo nito mga boss ay madali na lang sa inyo magpalakas ng makina. Kasi based sa experience ko mga boss, hindi pa rin ganon yung magiging resulta. Ang gagawin nyo mga boss is
mag-study kayo, magkalap kayo ng ideas or information na talagang reliable patungkol sa mga ranges ng degree at saka sa duration, yung sa overlap at saka yung sa lobe separation angle. So marami kasi ang maapektuhan ito mga boss sa ating makina. So isa na dito mga boss yung sa intake close. So intake valve closing. So itong degree na ito mga boss ay ito yung nagiging basihan sa pag-calculate ng dynamic compression ratio. So hayaan nyo mga boss, balang araw tuturuan ko kayo or isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag-calculate ng dynamic compression ratio. Ang sa akin lang ngayon is kung paano natin ito maisasagawa at ma-calculate natin ng mano-mano at kung paano yung tamang pag-degree at pagkakalibrate ng ating mga camshaft. So although hindi ito mga boss yung pinaka detailed talaga na pag-degree wheel, pero alam ko naman mga boss yung mga nagre-request is marunong na sila kung paano mag-install nito. Ang sa kanila na lang is nalilito sila, bakit ganito yung reading, hindi ganyan, hindi ganito, kasi nagkamali sila mga boss sa ating pagkakalibrate mga boss. So yung tinuro ko kanina is yun na yun mga boss. So sana'y nasundan nyo mga boss at huwag kayong mahiyang mag comment patungkol sa ating mga pagtatalakay or pag-study about sa mga degree ng cams. So yun lamang, maraming salamat. Peace.